John, pabuhat. Pero bago yan, gawin muna natin. Alam mo na yun. 3:00 pa lang ng madaling araw, nasa palengke na kami. Halos lahat kami na may pwesto ay maaga talaga. Lalo na ang paninda namin. At maaga pa nag-iikot-ikot na rin si John para mag-alok ng karga. At una niya ngang pinupuntahan itong pwesto namin ng nanay ko. Malalaki ang karga niyang pandesal, umaga man o hapon, lalo na sa bandang tiyan niya. Marami nga silang nag-aalok ng karga, pero maging ako, sa kanya din nagpapabuhat ng mga gulay. Iba rin kasi ang karisma niya. Pagdating niya, panay biro niya sa akin na talaga namang kinikilig ako. Araw-araw ganun ang style namin. Kukunin niya sa truck yung mga gulay at ilalagay niya sa store namin. Ako naman, ang mga nag-a-arrange. Ang di ko talaga akalain na tipo niya rin pala ako. One time habang ibinababa niya ang mga gulay, naalala ko, ako pa lang ang mag-isa sa tindahan namin. Wala pa si inay. Jan, dito mo na lang yan ilagay. Ipatong mo sa mga basket na yan. Ipinatong niya nga. Pero pagkapatong niya, sabi niya sa akin ang pabulong, Jewel, wala pa ba ang inay mo? Pwede ba kitang yakapin? Iyan ang tanong niya na nakakagulat talaga. Di ko alam kung matatakot ba ako o ano. Kasi medyo close naman na kami kaya nakikipagbiro siguro siya ng ganun. Sabi ko pa sa kanya, Jan, tigilan mo nga ako. Pag ako pumayag, lagot tayo. Di nga, di ako nagbibiro. Banggit ni Jan ng malapitan. Ano ka ba? Wala naman tayo, di ba? Yan ang banat ko sa kanya. O, edi tayo na ngayon. Pabalagbag na sagot niya. Para lang sa yakap tayo na agad. Tanong ko na pahina ng pahina ang boses ko. Di ko alam, siguro kinikilig na ako sa mga oras na yun. Hindi lang yakap ang gusto mo? Banat niya sa akin. Wala akong sinasabi dyan ha, kung ano-anong iniisip mo. Bakit, natatakot ka ba? May 1 hour pa bago dumating ang nanay mo. Bakit, natatakot ka ba? May 1 hour pa bago dumating ang nanay mo. Alam ko oras noon. Araw-araw ba naman ako dito sa'yo? At ang huling sagot ko na lang, bahala ka nga. Di ko alam na yung sagot ko ay akala niya bahala ka na. Kaya nang banggitin ko yon, ginawa niya ng gusto niya at may nangyari na nga. Di naman ako nagreklamo kasi type ko rin siya. Tumatagaktak ang pawis namin kahit madaling araw pa lang. Siguro nakaapat siya. Nagkanda yupi-yupi na yung mga karton at mga gulay ay nadaga na. Pero hindi namin pinansin yun. Para kami mga driver na nagro-road rage sa kalsada na walang iniinda. Jewel, ang bango mo naman. Pwede isa pa? Hihirit pa sana. Nang biglang may tumigil na jeep sa may di kalayuan na yun ang jeep na laging sakay ni inay. Agad naming ibinalik ang mga takip sa di dapat makita at lumabas siya ng tindahan dali-dali. Walang malinaw na usapan tungkol sa relasyon namin. Basta alam ko, naging kami sa mga oras na yon. Pagdating ni inay, nadatnan niya kung halos gulo-gulo ang mga paninda. Di tulad ng mga nakarang araw, ready na ang lahat pag dumadating siya. Anong nangyari dito, Jewel? Bakit parang nagwala ka ata dito? Pagod ka na ba magtinda? Inay, hindi po. Kasi late na daw dumating yung delivery, kaya halos kaka-deliver lang ni John ngayon. Yan ang palusot ko kay inay, na pinapaniwalaan niya naman kasi once time nangyari. Inayos namin na mabilis ang mga paninda. Kinabukasan si inay na ang nauna sa tindahan at pagsasabihan niya raw ang nag-deliver. At dumating na si John. Hudyat na, may deliver na. Hindi niya napansin na si inay ang nasa imbakan namin ng mga gulay dahil medyo madilim yon. Pagkabagsak niya ng gulay, bigla niyang niyapo si inay. Palibhasa pareho lang kami ng balingkinitan at naiba lang sa mukha dahil matured na si inay. Napasigaw si inay dahil sa ginawa ni John. Ito ang pagkakamali na ginawa ni John. At ang banggit niya pa kay inay,
Ay sorry po, kala ko si Jewel. Tuloy, nadakdakan siya ni inay. Ito ba ang ginawa niyo kaya tinanghali si Jewel kahapon? Walang ano-ano'y tumiklob si Jan ng may pag-amin. Opo, pasensya na po, Aling Maria. Eto na rin ang pagdating ko. Jewel, ano to? Kaya pala tinatanghali ka dahil may kung anong ginagawa kayo ni Jan? Dito sa tindahan? Inay, sorry po. Banggit ko na may pagmamakaawa sa kanya. At marami siyang binanggit at sabi niya nga, huling tinda ko na daw yun at doon na lang ako sa bahay. Buong maghapon ay malungkot ako. Kaya palagay ko nga walang bumibili dahil bad trip ako. Siguro ang kita lang namin maghapon hindi kalahati ng mga unang benta namin. Mainit talaga ang ulo ng inay sa natuklasan niya. Kinabukasan, hindi na raw si Jan ang nagbuhat ng mga gulay. Natakot ako dahil bakit bigla siyang naglaho? Paano kung buntis ako? Di nga ako nagkamali ng iniisip. Makalipas ng 2 linggo ay naglilihi na pala ako kaya pala gusto ko ng mga maaasim. Napakamalas naman. Kung bakit bigla na lang ako nagtiwala sa taong iyon. Wala nang nagawa si inay, nandito na ito. At ganun din pala ang ginawa ng itay sa kanya. Kaya pala alam niya ang mga ganap kasi dahil dekada na siyang nagtitinda. Iniwan siya biglang walang pasabi, walang pinag-iba sa ginawa ni Jan. Pero ang iniisip ko, nahiya lang siguro sa nagawa niyang pagyapos kay inay. Ang di ko akalain, hanggang ngayon pala ay hindi na nawawala ng pag-asa ang inay na makikita niyang muli si itay. Maging ako rin ay ganun din ang pakiramdam. At iniluwal ko na nga ang anak namin ni Jan. Kami ni inay ang magkasama sa ospital. Kaming 2 lang. Kinaya namin dahil pinagdaanan niya na ito. Pagkatapos nun, mas lalo pa kaming nagpursige sa pagtitinda. Sa madaling sabi, umunlad kami ni inay sa pagtitinda sa bayan. Ngayon may hawak na lang kaming mga pwesto sa bayan at kami na ang nagpapatakbo ng mga dinideliver ng mga gulay sa bayan. Binago na rin namin, ginawa naming uniformado ang mga delivery boy. Lahat ng mga nagbubuhat ay dadaan muna sa requirements. Di ko alam, mainit lang siguro ulo namin sa mga kargador. May pagkakataon na merong nag-apply sa amin 2 lalaki. At sa akin sila natapat para sa interview. Naka-off daw kasi ang HR kaya ako na muna ang magsasala sa kanila. Tinanong ko ng sabay ang 2, anong ina-applyan nyo? Delivery o kargador? Nakatingin lang ako sa resume ng mas maedad. Driver daw sa kanya pero nadidistract ako dahil yung isa, ang lakas makatitig. Parang lalamunin ako. Nilingon ko siya at namukhaan ko. Pero ako hindi niya namumukhaan dahil binago na kami ni inay ng kapangyarihan ng pera. Si Jan ang isa sa 2 lalaki na nag-a-apply. John? Gulat na gulat siya. Ma'am, kilala niyo ako? Akala ko si John Lloyd ka, wala yun. Yan ang pakunwari ko. Para hindi mahalata. Nasaktan ako, nagalit, di ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Kagulat-gulat talaga ang naranasan ko. Minsan talaga ang pagkakataon. Sa di inaasahan ay gano'n na lang, kabilis ang naranasan kong parang limot na din. Wala na akong maililihim. Iba pa rin ang nararamdaman ko. Talagang nagulat ako pero parang nakalusot ako dahil sa unang pagkikita namin. Hindi niya dapat maramdaman na na-miss ko siya. Dapat naramdaman niya na nagagalit ako sa kanya. Dahil sa ginawa niya na dapat hindi niya ako iniwan. Ang problema lang baka ay hindi niya alam na may nabuo sa ginawa namin. Pero ang iniisip ko, bakit hindi niya man lang naisip na baka may naging bunga or what? Di ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa unang pagkikita namin. Alam ko, muli kaming magkikita sa mga susunod pa. Marami pang mga pagkakataon at ang panahon na iyon ay dapat kong paghandaan. Pero dahil gusto ko pa rin siya, may pwesto na akong paglalagyan sa kanya. Gusto ko siyang huwag mahirapan. Ilalagay ko siya sa magaan na trabaho at ang kasama niya, yun ang magagawa ko sa ngayon na hindi niya mapaghahalataan. Dumating na ang pagkakataon na nagtatrabaho na sila
at nakikita ko ang bawat galaw niya. Nang minsan na magkasama kami ni inay, may naikwento siya sa akin. Bakit mo siya pinapasok? Kilala mo ba yan? Nagulat ako sa tanong niya. Bakit po inay? Tanong ko sa kanya. Kaya itinuro niya ang lalaking kasama ni John. Ako pa nag-interview sa kanila. Mag-ama sila inay. Kaya dyan ko sila inilagay kasi magaling sila. Makikilala mo rin siya, pauna niya sa akin. Alam kong may gusto siyang sabihin sa akin, kaya nga gusto ko siyang makausap ulit. Kinausap ko ulit at sinabi niya na sa akin ang dahilan. Siya pala ang ama ko. Napahagulol ako. Sa unang pagkakataon ay nakita ko siya. Kaya nga nagulat na lang sila nang ipatawag sila sa office ng inay. Naaalala mo pa ba ako? Sabi ni inay. Madam, hindi po. Pasensya ka na kung nabangga kita o nasalubong ba kita? Di ko po matandaan, sabi ng itay. Tinawag ako ni inay at nakita ako ni itay. Ayan, iyan na siya. Maria, ikaw ba yan? At doon na namin naayos ang lahat. Pagkatapos noon ay nagkakakilanlan na kami, pati si John hindi makapaniwala. Gustong gusto ko ang nangyayari kaya pala kabiguan na kapalit ay tagumpay. Ngayon buo na kami at malaki na ang anak namin ni John